May mga usaping pangkalusugan na dapat tinatalakay ng tama, malinaw at may malasakit. Narito tayo ngayon para gawin yon. Pogscast, Let's Talk Pinay. Ito ang Pogscast, hatid sa inyo ng Philippine Obstetrical and Gynecological Society. May mga pagkakataon na ang isang pagbubuntis ay hindi nauuwi sa normal na sanggol, kundi nagkakaroon ng mga abnormal na selula sa loob ng matres. Noong nakaraang episode, napag-usapan na natin ang tungkol sa Hydatidifar mole o kyawa. At upang maging mas malinaw ang ating talakayan, kasama natin ngayon ang isang espesyalista mula sa Philippine Society for the Study of Trophoblastic Diseases, Dr. Maria Crescencia Gacoba. Magandang araw, Doc! Good morning, Ma'am Gladys, Dr. Gladys. Apo. So, Doc Cres, magsimula na tayo sa pinaka-basic. Ano po ba ang gestational trophoblastic neoplasia? Okay, so ang gestational trophoblastic neoplasia, ito ay ang isang komplikasyon na nanggagaling dahil sa kyawa, no? So, alam naman natin na ang kyawa, ito nga yung abnormal na pagtaas ng HCG or nagkakaroon ng abnormal na cells, no? Yung mga parang sago-like tissue or grape-like structure sa loob ng matres, no? So, basically, ang kyawa, no, yun yung nagiging simula ng gestational trophoblastic neoplasia. So, ang gestational trophoblastic neoplasia ay isa na itong complication ng kyawa. So, yun po yung sinasabi nila na post-molar GTN kasi nanggaling siya sa H-mole. Tama po ba? Yes, ito na yung post-molar GTN na tinatawag. Doktora, parang cancer po ba yan? Actually, ang GTN talagang isa na siyang cancer, no? So, tanggapin natin o hindi, cancer siya. Pero ang kaibahan ng GTN sa ibang cancer kasi ito ay napakataas ng cure rate nito, no? Napaka-responsive sa treatment ng GTN. So, yun ang pinagkaiba ng GTN sa ibang cancer. Opo. GTN, isa lang po ba yan o meron pa tayong iba-ibang types? Actually, pag sinabi mong GTN, ito yung gestational trophoblastic neoplasia, no? So, pag sinabi mong neoplasia, ito yung abnormal new growth, no? So, normally, sa isang gestational trophoblastic neoplasia, ang pinaka-common ay meron tayong invasive mole at choriocarcinoma, no? So, ang invasive mole, ito yung usual na outcome, no? Or pag nagkaroon na ng complication, pinaka-common at mas madaling gamutin, no? Unlike sa choriocarcinoma na medyo agresibong klase na kumakalat siya sa iba't ibang katawan ng isang babae. So, may invasive mole at merong choriocarcinoma. Opo. Dok, paano naman natin yan ma-diagnose o ma-differentiate doon sa usual natin na kyawa? Ang usually kasi ang kyawa, no? So, malalaman natin ito, minomonitor natin, no? So, hindi natatapos sa pagkakaroon ng kyawa, pag natanggal mo na ang kyawa, sa pamamagitan ng either RASPA or suction curettage na tinatawag o kaya yung tinatanggalan ng matres, no, yung hysterectomy with mole in situ. Ito naman ginagawa sa mga babae na ayaw nang magbuntis, no. So pagkatapos noon, hindi natatapos doon, no. Hindi ko manatanggal mo na yung kyawa, tapos na. Kailangan ngayon ng monitoring, no. Ito yung sinatawag nating surveillance, no. At dito pumapasok ang HCG or human chorionic gonadotrophin. Ito ay isang hormone na pinoproduce ng katawan. Ito rin ang nagsisilbing marker namin, no? So, paano natin malalaman na meron na tayong GTN, no? Kasi nga, minomonitor natin ang serum HCG, no? So, kadalasan, tuloy-tuloy ang pagbaba nito. So, sa mga kadalasan, 8 o 9 sa 10 babae na may kyawa, magkakaroon ng tuloy-tuloy na pagbaba ng HCG. Pero sa ibang kababaihan, siguro sa 3 o 4 sa 5 babae na may kyawa, pwede itong magtuloy sa GTN. So, ang pinaka-una or maaga na paraan para malaman natin na ang nagkakaroon na ng komplikasyon or napupunta na sa GTN ay sa pamamagitan ng HCG. That's the same, Doc, with the pregnancy hormone. Tama po ba? Ang HCG usually pinoproduce ng katawan natin pag buntis, no? So, ang mga babae, pag buntis, ito yung ginagamit natin, di ba, nagpe-pregnancy test tayo. Actually, ang pregnancy test, ang dinidetect doon is yung HCG. So, dahil nga pregnant, tumataas ang HCG, so nagpa-positive. So, sa H-mole naman, magpa-positive ka din kasi nga akala mo buntis ka. Then, after HCG, after
matanggal na yung kiyawa, no? So, minomonitor namin, tinutuloy-tuloy namin ang pagmamonitor ng HCG. Kasi ang dapat, ito ay bumaba, no? So, pag hindi yan bumaba, tumataas. So, ito na ngayon, iisipin na natin na may GTN. Doktora, di ba, na-mention natin, it's a pregnancy hormone, tapos yun yung tinetest Yes, natin sa pregnancy test. Ibig ba sabihin, pwede yun, yung pregnancy test? Pwede ba yan gamitin? Usually, pag magmo-monitor ka na ng GTN, yung surveillance na or monitoring, hindi na enough yung pregnancy test. Kasi ang ibibigay lang nan sa'yo ay positive or negative. Sa GTN, ang kailangan natin ay yung quantitative, no? Yung exact na numero. Kasi nga, usually yan, mataas, no? More than 100,000. So, ine-expect mo na bumaba. Ang normal na HCG kasi is 0 to 5, no? So, kailangan marating mo yon sa loob ng 14 weeks or more or less 4 months. Maging normal na ang HCG mo. So, it's a special blood test po. No? The Yes, beta HCG kasi ang gusto nating malaman is the quantity, yung numero po. Numero, Opo. yes. Hindi pwedeng positibo or negatibo Yes, lang. Opo. Mahaba-haba po ba yan na monitoring o basta nag-normal na okay na? Pag kung normally yung kiyawa, or dun tayo sa GTN, no? Kasi GTN naman tayo. Usually, after mo ma-diagnose ng GTN at magamot ka, kailangan 1 year, no? May 1 year kang follow-up to see na hindi babalik. Kasi mataas yung sa first 1 year after the chemotherapy, pwedeng bumalik ang GTN. So, meron kang 1 year na i-monitor mo yon. Una, linggo-linggo, tapos magiging every month, tapos down the line hanggang maging normal. No? So, 1 year, at most 1 year yung monitoring period mo. Doktora, may nag-comment dito. Once a week, sabi, hindi ba mahal? Kasi parang medyo may presyo ata yung beta HCG. Actually, medyo may kamahalan talaga, no? Pero, kung na mga nasa government hospital, usually kagaya ng PGH, usually naman ito ay ata ay makukuha mo ng walang bayad. Tapos, sa iba naman, ang PhilHealth ata ay meron na siyang kasama na ito sa part ng follow-up. So, pwede na rin nilang ma-avail yung kasama ata ito sa yakap, no? Sa yung monitoring, pwede ata ito. Syempre, hindi naman tayo magre-request na doctors po, doktora, di ba, ng beta HCG kung hindi ito mahalaga. Bakit po ba mahalaga na nakikita natin yung mga trend na ito, changes ng beta HCG? So, napaka-importante na pag ang isang pasyente ay na-diagnose ng HMOL or GTN, lalo na kung GTN, kailangan talaga mag-monitor, no? Kasi doon mo nga malalaman kung ang sakit mo ay nawawala, no? Dapat kasi yan bumababa talaga. May mga pagkakataon na less than 10% or less than 10% ang pag-akyat or pagbaba, ito yung plateau na tinatawag, no? May mga instances naman na tumataas more than 20%, then may instances na tuloy-tuloy talaga yung pagtaas. So pag nangyari to, kailangan mong mag-work up, no? Kasi bago pa magkaroon ng bukol na makikita mo sa ultrasound, usually yung beta HCG ang unang-unang parang indication mo na nagkakaroon na ng GTN or yung GTN mo hindi na responsive sa gamutan, no? So, hindi lang pala yan iisang response, mga kapogscaster, no? Meron yung karamihan, bumababa, pero meron po yung nagpa-plateau lang na tinatawag. Yes. At meron naman yung mga tumataas. Automatic ba, Dok, pag tumaas na, pangit na yon? Hindi naman, no? Hindi lahat ng pagtaas ng beta HCG ay equivalent sa GTN, no? Sabi nga natin, no, ang HCG ay pinoproduce ng isang babae, isang hormone to na pinoproduce pag buntis, no? So, pwedeng may mga pagkakataon na after GTN, no, nabuntis ulit yung babae. So, pag gano'n, tataas pa rin yung beta HCG niya. Ito rin yung dahilan kung bakit, no, halimbawa sa kiyawa, ina-advise namin na huwag mo nang magbuntis for the next 6 months. Pero kung GTN naman, after makumpleto mo yung chemotherapy, ina-advise namin na dun sa period ng monitoring, no, 1 year, huwag ka munang magbubuntis. Kasi magkakaroon ng confusion. Para hindi malito. Yes. Baka totoong baby na pala, isipin kiyawa pa din. Akala mo yung pagtaas ng beta HCG mo eh dahil sa nagkakaroon ka ng cancer or lumalala, yun pala dahil buntis yung patient. Nabuntis ulit. Kaya po, very important, no, mga kapogscaster, magpakonsulta lagi, no, sa espesyalista. Huwag po basta-basta titignan lang yung laboratory. Tapos, kayo na ang mag-i-interpret o kaya kumukonsulta saan ba, Doc? Doc Google. Oo, marami nag-google. Marami darating sa clinic.
may alam na, tapos minsan iba umiiyak na kasi nabasa nila na gano'n. So, mas maganda po talaga na sa tamang doktor, no? Sa obstetrician gynecologist. And kung GTN naman, usually naman nire-refer po nila yan sa amin, no? Sa mga trophoblastic disease specialist. Okay. So, isang question po dito, Doc, no? Kapag mataas daw po ba ang beta HCG after the operation, ibig sabihin nun, cancer na siya, GTN na. Normally kasi after ng operation, after a week minomonitor, so expect mo talaga na babagsak, no? Pero mataas pa rin yon, no? So kaya nga minomonitor, no? So it will take, initially, dapat by 14 weeks, mag-zero ka na. Or mag-normal na. So yun talaga. Then kasi kung beyond that or kung meron kang plateau, dapat mag-investigate, no? So either magpa-request ka ng ultrasound, no, para malaman mo kasi baka may nagkakaroon na ng bukol, no? So pero basically yung beta HCG talaga ang pinaka-indicator namin, no? So yun talaga yung tumor marker namin, no? So kahit walang nararamdaman yung pasyente, no, pero yung beta HCG mo tumataas. So ibig sabihin may something, no? Kailangan mong investigate kasi i-work up mo yung patient along the line ng GTN. May iba po bang mga conditions na, for the benefit of our audience, na pwedeng mag-cause ng elevation o pagtaas ng beta HCG maliban sa Pagbubuntis. GTN or pagbubuntis? Usually may mga ovarian cysts, no? May mga tumors ng ovary na tumataas din ng beta HCG. Meron din naman yung tinatawag na phantom HCG na ito naman usually mga laboratory error. So yun lang, other than yung pregnancy nga, and baka GTN na. Okay. Pag po natuklasan na natin na ang pasyente ay may postmolar GTN, ano po ba yung next na gagawin? So halimbawa na nag-suspect ka na o iniisip mo na GTN na yung pasyente, no? So meron kaming tinatawag na FIGO scoring, no? Yung FIGO scoring, meron kaming mga bases, no? Like halimbawa kung gaano kataas ang baseline mo na serum beta HCG, kung halimbawa sa investigation mo may kalat na, hindi lang sa matres, meron na sa lungs, pwede kasi yan sa lungs, sa brain, sa liver, or halimbawa, kasama din dito yung measurement ng bukol na kung may nakita. No? So, yun yung mga ibang parameters na ini-score namin. Tapos, yung FIGO scoring kasi, dalawa yan. Ang score mo, either low risk or high risk. No? So, pag sinabi mong low risk, ibig sabihin, malaki yung posibilidad na mag-respond sa chemotherapy yung patient, no? Okay. And kung high risk naman, so medyo mas kailangan mo hindi lang single agent, mas kailangan mo yung combination chemotherapy. Pero kahit na combination chemotherapy or high risk yung score, mataas pa rin yung posibilidad na magamot. Kasi nga ang isipin natin, ang GTN is very responsive to chemotherapy, especially kung ma-detect ng maaga at mabigyan ng proper treatment early. Okay, so very important to be able to detect it early para Yes. maka-intervene po ng early. Doktora, you mentioned low risk tsaka high risk type. Yes, And then chemotherapy. Yes. Minsan yung patients na stuck na sila sa chemotherapy, natakot na, ang dami ng inisip. Pero ano po bang pinagkaiba ng chemotherapy doon sa dalawang yon? So, ang chemotherapy kasi, usually kasi mga napapanood natin sa sine, di ba? Oh, Pag nagki-chemotherapy, nakakalbo, nagsusuka. Apo. Ang kagandahan sa chemotherapy ng GTN, no, meron kaming, yun nga, kung low risk ang score mo, meron kang single agent lang, no? Ito yung tinatawag na methotrexate, no? Ito yung actually first line drug of choice namin sa mga low risk, no? Actually, kahit high risk kung stage 3 na low risk, basta low risk, single agent pa rin, no? So, methotrexate, binibigay mo lang yan outpatient, no? Ituturok sa'yo, tapos pwedeng umuwi yung patient. Pero kung halimbawa high risk naman, ang chemotherapy mo, usually, sabi ko nga, combination, no? Pinaka-common yung EMACO. So, kailangan naka-admit ang pasyente sa hospital, no? Tapos, yun, ang chemotherapy naman, kung paano mo malaman kung gaano katagal, no? Opo. So, usually, ang chemotherapy namin, binibigay namin hanggang bumababa. Kasi ang ginagawa namin, bawat isang cycle ng chemotherapy, imo-monitor ulit yung beta HCG. So, habang bumababa, hanggat hindi nagiging normal, tuloy-tuloy ang chemotherapy. So, sa mga low risk, usually tumatagal yan mga 3 months, no? Pag high risk naman, minsan, pinakamaganda kung 6 months. Pero minsan, nag-e-extend, no? So, pero basically yun. Ang kaibahan lang talaga ng chemotherapy sa pag low risk or methotrexate,
wala kang paglalagas ng buhok, walang masyadong pagsusuka, no? Sa high risk meron. Pero may mga gamot naman tayo para pangkontra sa lalo na sa pagsusuka. And kung malagas man ang buhok, huwag kayong mag-alala kasi tutubo. Tapos usually nga pag tumubo siya, mas maganda eh. Mas maganda yung hair mo pag tumubo. Baka matakot lang po yung mga natin, audience natin, dun sa narinig nila, no? Parang unlimited hanggang bumaba ang beta-HCG. Yes, oo. Opo. Pero on the average po, Yun, on the average, pag single agent, mga 3 months. 3 no? months. Pag high risk naman, 6 months, usually maganda na yan. Ibig sabihin, ang ganda ng response. Pero for some cases naman, syempre palagi may exemption. No? Meron kasi mga patient na unresponsive, no? Or nagiging ultra high risk yung score. No? So yun yung mga pasyente naman na iba. No? Mas kadalasan na mas kaunti yung ganung pangyayari. But kadalasan talaga, very responsive, gumaganda naman. So usually mga 6 months pag high risk. 6 months. Opo. And beta-HCG pa rin to, Doc. Tama Yes, po palagi ba? pa rin kadugtong ang beta-HCG. After isang cycle, beta-HCG. So, expect mo talaga dapat kasi bumababa. Kasi may pagkakataon na halimbawa, nagbigay ka ng, sabihin natin yung single agent na methotrexate. So, expect mo bababa. Eh, paano hindi bumaba? So, halimbawa, tumaas palalo. So, kung uulitin mo yung trend pataas, so baka merong resistance, no? So, pag may resistance, usually sa methotrexate, ang kapalit nito yung actinomycin, no? Sa Emaco naman, sa combination naman, usually merong yung gumagamit na ng mga paclitaxel, yung mga ganon. So, pero in general yun, beta-HCG pa rin talaga. Mas nakakatakot na ba yan, Doc, kapag hindi nag-respond sa Emaco? Pag ganun kasi, ibig sabihin, baka masyadong agresibo na yung tumor or baka mas kalat na. No? Kasi minsan, pag kumalat na sa utak, no, hindi lang simpleng chemotherapy. Kailangan na ng brain irradiation, no? May mga ibang treatment na. Pero in general, pag kung GTN, post-molar GTN, kaya nga yun ang sinasabi natin na napakahalagaan na ma-detect ng maaga kasi lang siya, yung score mo mababa. So, low risk ka lang. Opo. So, parang sana age mole na lang muna po or kiyawa muna para matanggal lang, no? Masaksyon. Yes, oo. Yun, pwede po maiwan pa din ang matres. Tama po ba, Dr.? Yes. So, sa mga in general, ang first line of treatment pa rin ay suction curettage, no? O yung pagraspa lang. Ino-offer lang namin ang hysterectomy pag halimbawa ang babae ayaw na niya mag-anak. Kasi marami na siyang anak, no? Opo. Ito kasi yung best. Kasi tatanggalin mo yung matres, which is magiging focus kasi ng GTN, di ba? Kasi nandun pa yung matres mo, so dun dadami pa rin yung yung abnormal cells, no? Abnormal trophoblastic tissue. So pag wala yun, mas less din yung And sometimes may mga cases na masyadong tumataas ang beta-HCG. Meron kami tinatawag na yung surgery, no? Adjuvant surgery na ang ginagawa namin, halimbawa tumataas, so nandun yung matres, tanggalin yung matres kasi para mas makatulong sa pagbaba ng serum beta-HCG. Okay. So, age mole, suction, ang primary. Yes. Tapos, there are instances na tinatanggal yung matres. Yes. Opo. Ngayon po, Doktora, pag GTN, kasi chemo yung nami-mention natin. Opo. So, hindi po sila kailangan tanggalan ng matres? Hindi, no? Halimbawa, meron akong patient, no? Opo. Isa beses pa lang siya nagbuntis, no? Tapos nagkaroon siya ng GTN. So, syempre, isa pa lang ang anak niya, no? So, natapos namin ang chemotherapy and after a year, nung sinabi ko na pwede na siya magbuntis, yun, nagbuntis siya agad. So, hindi kailangan tanggalin ng matres, no? Kasi nga, ino-offer lang talaga ang pagtanggal ng matres kung ayaw nang magbuntis or marami ng anak ang isang babae na nagkaroon ng kiyawa. So, pwede pa pong magkaanak? Yes. Even no? after the Chemotherapy. diagnosis of... Yes. No? Okay, so... Yun ang maganda sa GTN, no? Kahit ma-diagnose ka ng GTN, nag-chemotherapy ka, at the end of the day, patapos mo yung 1 year na surveillance, at normal na ang beta-HCG, then pwede ka nang mag-pregnant. And baka natatakot sila na magkaroon ng complication yung pregnancy. Usually wala, kahit yung baby healthy din, no? So, very safe na mag-pregnant ulit as long as you finish the surveillance period of 1 year. Okay. Na normal na. Pwedeng mag-anak, pero merong time na kailangan. Yes, Opo, no. na hindi ka muna magbubuntis. Mga usually 1 year po ba yan? 1 year. Kung kiyawa lang, hindi ka naman GTN, kiyawa 6 months, no? Opo. Pero once ma-diagnose ka na GTN at nag-undergo ka ng chemotherapy, 1 year after ng monitoring, pwede ka na mag-pregnant. So, anong gagawin natin? Parang ang hirap, doktora, paano namin may iwasan na magbuntis? No? So, meron tayong marami namang methods, no?
pwede naman gumamit ng contraception, no? Birth control pills po, pwedeng ganito. Yes, usually combined oral contraceptive, mas maganda para sa as part of contraceptive method. Yan. Dok, kanina nabanggit natin yung monitoring ng beta-HCG. Paano naman po yung mga kababayan natin na nasa malayong lugar o malayo sa ospital? Paano po natin sila minomonitor or pinapa-follow up? Actually, yun ang isang mahirap, no? Kasi nga, lalo na kung sa mga areas na ang yung accessibility nila sa serum beta-HCG. Kasi hindi naman siya common sa lahat ng laboratory. Minsan, mga specialized, yung mga hospital, doon mo lang talaga makikita. So siguro, halimbawa, makipag-usap ka doon sa doktor mo, sa OB-GYN mo, kung saan meron na facility na pwede silang mag-monitor ng beta-HCG, no? Kailangan talaga no? So, minsan, kung siguro, like during pandemic, no, ang hirap, no? So, pero, hindi namin sinasabi na pwedeng hindi mag-monitor, no? Kasi baka sabihin, Baka biglang sabi ni malayo doktora, ako, 5 minutes away from the hospital. No? So, siguro, doon pumapasok yung kailangan mo. Kasi, ang kapalit naman nito, yung health mo, no? So, mas mahirap ma-detect ng huli na kasi magki-chemotherapy ka na, high risk na, no? So, unlike kung ma-detect mo, maagapan mo, low risk, single agent lang, no? So, kung malayong lugar, sabi nga nila, kung gusto mo, may paraan, no? So, alamin mo kung saan yung pinakamalapit, no? So, yun. Pwede mo namang i-adjust yung monitoring, Pwede, instead of, di ba, weekly, no? Pwede mong every 2 weeks or as long na yung trend mo pababa. No? Pero kung medyo nagpa-plateau or tumataas, kailangan mo ulit i-monitor. Kasi kung ang trend na niyan ay pataas, baka nag-GTN na. So, yun yung ayaw nating mangyari. Emphasize lang natin, Doktora, no, that the ideal monitoring, no, once na-diagnose ka ng postmolar GTN, weekly muna. Tama Weekly, no? Until magkaroon ka ng 3 consecutive normal. Yun yung idea. No? Apo. Pwede lang na siguro medyo i-delay kung masyado kang malayo sa ospital. Pero, in a way, ang nasasakripisyo po, hindi mo nakikita yung trend. Yes. Tama po Yun ba? kasi ang importante. Karamihan kasi ng nagkakaroon ng GTN, yung mga lost to follow up, no? Hindi na nila monitor kasi nga, 'di ba, wala kang mararamdaman sa una. Kahit tumataas na yung beta-HCG mo, pwedeng wala kang nararamdaman until such a time na lang na dinudugo ka na ng abnormal or minsan may ibang patient, no? Ang presentation nila, umuubo na sila na may dugo. So, ang akala pupunta sila sa ibang doktor, hindi sa OB. Kasi nga lungs yung symptoms na only to find out na meron palang history ng H-mole. So, hindi lost to follow up. Tapos yung pagdugo pala, pag-ubo na may kasamang dugo, hindi naman pala siya TB, no? Ano na pala siya, kalat na sa lungs, no? So, yun talaga yung important kung bakit kailangan mag-follow up. Doktora, paano po kayo nagdi-deal with doon sa mga patients na, syempre, ito ay isang uri ng pagbubuntis, di ba? So, initially, akala nila baby yung nasa tiyan, tapos naging kiyawa. So, medyo broken-hearted na yan. And then, na-suction, akala nila okay na, tapos naging GTN, cancer na bigla. Paano po ba yung pag-handle ng emotional na aspeto nitong postmolar GTN? So, nakakalungkot talaga kasi nga sinabi mo, no, ang expected nila, lalo na yung mga first time mom, no, expect nila magkakaroon ng baby only to find out na H-mole pala, so walang baby. Tapos kagaya nga ng sinabi mong scenario. So, siguro sa ganitong mga pagkakataon, napaka-importante na meron kang family support, no? Yung pamilya mo, kailangan maintindihan ka, bigyan ka ng suporta. Tapos meron na rin sa community, no? Meron ng mga group na, lalo kung may kakilala ka na, ano. Kaya nga tayo gumagawa nito, no? Mga ganito, Pogscast. Kasi para naman sa mga kababaihan na nagkaroon ng postmolar GTN na hindi doon natatapos, no? Meron pang there's life beyond GTN, no? So, yun. So, meron na pong, siyempre family support is best. Yes. Sa community, meron na pong mga available. Tsaka pwede nilang kausapin yung mismong OB nila. Kasi in a way, na ating counseling, no, nandoon, no? Kasi hindi talaga natin maintindihan yung mga, siguro mahirap intindihan yung mga nararamdaman talaga ng mga pasyente. Kasi depression, no, tapos paghihirap. Pero, yun nga, no, sa pamamagitan ng pagbigay sa kanila ng kaalaman, no, so siguro in a way
hindi naman na sila matatakot, no? Bagkus, gagawa sila ng aksyon para maging healthy ang kanilang katawan, ma-monitor nila ng maayos. Oh, so, yun na, post-molar GTN in a nutshell. Ang bilis ng ating Yes. discussion, Doc Chris. Bago po tayo magtapos sa episode na ito, maari po ba kami manghingi sa inyo ng mensahe para sa mga pasyente natin na interesadong malaman ang tungkol sa post-molar GTN, or ano ba ang take-away message natin? Okay, siguro for this post-molar GTN, no? So, pero siguro tayong siguro limang puntos, no? Una, ang GTN, so sabi nga natin, hindi natatapos ang buhay mo pag na-diagnose ka ng GTN. There is life beyond GTN, no? So, kailangan lang mag-aksyon, huwag matakot at gumawa ng aksyon, no? Ang beta-HCG, no, isang hormone na kakampi mo yan, no? Ito ay isang, in a way, parang surveillance camera mo para malaman mo kung ang kung ang tumor mo ay talagang nawala na, no? Tapos, kung ma-diagnose ka ng GTN, yung chemotherapy, hindi siya nakakatakot, no? Kasi nga, iba ang chemotherapy ng GTN as compared sa other chemotherapy ng ibang cancer, no? Tapos, isa pa, ang GTN, ito lang ang cancer na napakataas ng cure rate. Actually, 90 to 100% cure rate, no? As Taas. compared sa iba. Tapos, yun nga, pag meron kang yung 1 year na surveillance period, no? Parang sakripisyo in a way, pero ang kapalit naman nun, good health. Tapos yun nga, ang pinaka-importante siguro, huwag matakot pag mag-GTN kasi pwede kang magbuntis, no? So, yun ang pinaka-message natin para sa mga gustong patients na mayroong post-molar GTN. So, sa mga nakikinig sa ating mga Pogscasters, no, siguro pwede niyong ibahagi ang episode na ito sa mga kaibigan niyo, pasyente niyo. Sa ganon, hindi nila katakutan ng pagkakaroon ng post-molar GTN. So, isipin natin na ang kaalaman ay nakakapagligtas ng buhay. At ang pag-share o pagbahagi ng kaalaman na isang act ng pagmamahal. Yan. So, Okay, so kung nakakatulong sa inyo ang episode na ito, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe sa Pogscast. Apakabilis lang natapos nung ating episode, no? Maraming salamat po, Doc Chris, sa pagpapaunlak sa amin na maging kasama ka namin sa Pogscast. okay. Thank you din, Dr. Glady, and of course, sa Pogscast. Sabi nga ni Dr. Glady, like, Like, share, share, at and subscribe.